The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXNY. Oras mga kasama sa buong kapuluan, 7:41 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Dalawang katao arestado sa bypass operation sa Cotabato City. Headlines. 8 violators naman dinampot ng BM Patrol 2.0 dito rin sa lungsod. Headlines. Bangkay naman mga kasama ng lalaki na tagpuang palutang-lutang sa ilog ng Tugunan SGA. Headlines. Lalaki pinagbabaril patay habang kumakain lamang ng halo-halo sa Sultan Kudarat Province. Headlines. Tangay na kotse na recover, 2 suspek arestado ng HPG bar sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Headlines. 6 na raang mga residente ng Maasim Sarangani Province binigyan ng tulong ng 6th ID. Headlines. Samantala, 16 naman na units ng single motor cycle ibinigay ng Maguindanao del Sur government sa militar. Headlines. UBJP optimistiko na makakamit ang dominant majority party status. Headlines. Samantalang panukalang pagtatatag ng Bangsamoro Dawar Center lusot na sa committee level ng parlamento. Headlines. 207 kwalipikado na nakakuha ng slot sa libreng let review scholarship ni Governor Makakuha o Governor Mastura. Headlines. At Mafar Al-Amana Islamic Bank nagkaisa para palawakin ang Sharia compliant na serbisyong pinansyal sa Bangsamoro. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama kami yung tagapagbalita, Radyoman Eb Sabang. At Radyoman Erwin Kabilbigan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye ng ating mga balita, arestado ang 2 drug personality matapos kumagat sa drug bypass operation ng Police Station Number 3 Drug Enforcement Team alas 3:30 kahapon, June 16 sa bahagi ng Purok Barrio Bago, Mother Barangay Tamuntakan ng lungsod. Kinilala ni Police Station 3 Commander Police Captain Clebi Kabutahe ang mga suspect na sina Alvin Imbong 40 at Badruddin Ismail 39. Residente ng Purok Kinagatan, Barangay Kalakanan 2 ng lungsod. Nasamsam sa nasabing transaksyon ang isang maliit na pakete ng naglalaman ng suspected shabu na may bigat na 0.1 gram na nagkakalaga naman ng 680 pesos. Kulungan ngayon ang bagsak ng dalawa at marap sa kaso sa paglawag sa Republic Act 9165. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. 5 menor de edad at 3 violators ang dinampot ng BM Patrol 12-0 kagabi dahil sa pag-iinom sa pampublikong lugar sa bahagi ng Santos Street, Rosario 6, Cotabato City. Nanguna sa pagpapatrolya si Tamuntakato Chairwoman Byline na Pangilan, RS11 Kagawad Jam Sanday sa supervisyon ni City Peace and Order Chair, Councilor Jovin Pangilan at Police Station 2 ng Cotabato City Police Office. Dinala na ang mga violators sa kustodiya ng Estasyon 2 para sa bookkeeping at counseling kaugnay sa batas na umiiral sa syudad. Nagpaalala si Sanday sa publiko na kung maaari, pagsapit ng itinakdang oras ng curfew hours ay nasa bahay na ang mga ito, lalo na ang mga kabataan, upang hindi na magiging abala sa mga magulang na nasa bahay na nagpapahinga. Actually, meron na kaming nahuli doon sa may unahan lang banda, umiinom pa rin sa pampublikong lugar. So habang papalabas na yung team, papunta ng Papatu Station para i-turn over yung mga tao, meron naman dito sa may kanto na ito na nakikita very visible na umiinom sa labas po. Meron tayong 5 minors at 3 violator ng pag-inom sa public. Opo, violator lang RMN naman. News. Diretso Balitang Cotabato. Bangkay na ng matagpuan ng isang lalaki na iniulot na nawawala matapos umalis sa kanilang bahay. Kamakalawa pa makipagkita sa manoy kaswap nito sa motorsiklo. Kinilalang biktimang si Emran Anta, residente ng barangay Dungguan, Lang North Cotabato. Sa pahayag ng kanyang kaanak, huling nakita si Anta bandang alas 2 ng hapon nang bumiyahe patungong bayan ng Matalam. Hindi nito nakauwi pa hanggang sa matagpuan na lamang itong wala ng buhay sa ilog ng Tugunan, SJ Farm. At ulan na rin ang kanyang motorsiklo. Patuloy ngayon ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring insidente. RMN News. Diretso Balitang Cotabato.
Patay ang isang lalaki matapos pagbabarili ng hindi pa nagigilalang salarin habang kumakain sa isang halo-haluan sa public market sa bayan ng Esperanza, Sultan Kudarat. Kinilalang biktima sa pangalang Johari, nasa Tungkulang at residente ng barangay Sugadol, bayan ng Dato Anggal o Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Ayon sa paunang impormasyon, bigla na lamang pinaputukan ang biktima habang nasa loob ng naturang kainan. Agad itong nasawi dahil sa tinamong mga tama ng bala. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras natin mga kasama, 7:47 na po ng umaga, dead on arrival sa paggamutan ang isang motorista makarang masangkot sa vehicular accident sa barangay Baka, Dato Rincinso at Maguindanao del Norte pasado alas 8 kagabi. Kinilalang biktimang si Anwarudin Makabimban, na 28, residente ng Dato Anggal, Mitimbang sa Maguindanao del Sur. Sa salaysay ng kaanak ng biktima mismong sa kaanak ng biktima, binabagtas nito ang National Highway sakay ng kanyang Honda Click 125 na motorsiklo. Pagsapit ito sa butas-butas na konkretong kalsada ay nawala ng balanse hanggang sa tuluyang sumemplang. Sa lakas ng impact, tumilapon ang biktima at nagtamo o nabagok ang kanyang ulo sa concrete road dahil upang magtamo ng matinding pinsala sa ulo. Sinubukan pang isugod sa paggamutan, subalit diniklarang dead on arrival ng mga doktor. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:48 ng umaga mga kasama, patay on the spot ang isang 74 years old na babaeng negosyante matapos pagbabarilin ng di pa nagigilalang mga salarin sa Quezon Boulevard, Barangay Poblasyon ng Kinabawan City, North Cotabato. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si Consolacion Badik, negosyante ng Sako. Ayon sa paunang investigasyon, nasa kanyang tindahan lamang ang biktima nang biglang lapitan ng mga suspek at walang habas na pinagbabaril. Lumalabas din sa investigasyon na tinangay ng mga suspek ang kwintas ng biktima bago tumakas sakay ng motorsiklo. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag pa rin mga balita mga kasama, arestado ng Regional Highway Patrol Unit BAR ang dalawang suspected carnapper at nabawi sa mga ito ang ilang araw ng pinaghanap na kotse. Ang kulay gray na Mitsubishi Mirage may plakang CCC 9632 ay nabawi alas 9 kagabi sa bahagi ng barangay Salimbao sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sinabi sa DXMY ni Police Lieutenant Ramon Landar Jr., Special Operation Team Leader ng RHPU BAR, ang mga suspect ay kinilalang sina alias Ariel at alias John, pao mga residente ng Kinabawan City, habang at large naman si alias Fritzon na residente ng Midsayap. Ayon kay Landar, nangyari ang transaksyon sa bayan ng Makilala ng rentahan ni alias Fritzon alias Fritzon na subject sa operasyon ang sasakyan noong June 13. Nangako man ito na ibabalik ang sasakyan kinabukasan June 14. Subalit, umabot ng 4 na araw ay hindi pa rin na ibabalik ang nasabing sasakyan. Ito pong sasakyan nito, kung makikita nyo, itong Mirage na po na bearing plate number CCC 962 ay nirentahan po nung June 13 sa Makilala, Cotabato Province for only 1 day. Ay nahabol po namin ito yung patak ng GPS as nakita natin na nag-embark dito is 2 tao. Ang nag-rent po nito, Fredson Di Maisip Batog, a resident of Midsayap, Cotabato. Yan po ang ano natin. At saka ito si Vincent Baguio, legal age, a resident of Sinswat, which is naandito siya, Sinswat, Kinabawan City. So nakuha na RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Dito na ipinaalarma ng may-ari ng sasakyan sa PNP Highway Patrol Group at mabilis na ibinato ang ulat sa RSPU BAR dahilan upang natunto ng mga suspek sa pamamagitan ng GPS na nakakabit sa unit. Dagdag pa ng opisyal, nagkaroon pa ng habulan bandang hapon sa Dato Anggal, Mitimbang, Maguindanao del Sur at maswerteng nadatna ng mga suspek sa bayan ng Sultan Kudarat sa tulong ng SKMPS. Nasa kustodiya na ng HPG BAR ang mga suspek at ang sasakyan kung saan maharap ang mga ito sa kasong technical anti-carnapping law na isasampa laban sa kanila. RMN News, 6 p.m. po, yung patak po ng GPS is nasa Municipality of Bitimbang, Maguindanao del Sur. Kung naano namin to, binabaktak namin yung, tinitrace namin yung location niya, which is na pumapatak, na pumapasok siya dito sa Cotabato City. Inaarang namin dun sa may Magelco, nauna siya dito sa diversion road, dumaan hanggang sa umikot po siya dito, at saka dito na nag-park. Mahuhulog po ito sa technical carnapping, which is failed to return, and then ang may-ari po, ang registered owner, pupunta po bukas na, informahan na po sila na na-recover. RMN News,
Diretso Balitang Cotabato. Samantala, sa panayam naman ng DXMY, sinabi ni alias Ariel, ito yung suspect mga kasama na wala sa plano na karnapin ng kotse. May hinatid lamang siyang mga papeles ng sasakyan sa bayan ng Talitay at huminto sa bayan ng Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte upang magpahinga kagabi. Gayunman, hindi kinagat ng mga otoridad ang alibay ng suspect at tuluyang dinampot ng PNP RHPU bar ang mga ito para sa dokumentasyon at naayong disposisyon kasabay ng matagumpay na pagkakabawi ng sasakyan. Yes, sir. Nagatulong ko Kristo, sir. Miniban na pinalit. Parang sakyanan, sir, hindi mo na ako. Ako kilala kong second driver na nag-rent na sakyanan. Pagkanto na ko, sir, yung pinsan ko dyan, yung restaurant ng minivan niya, binatid ko lang sa nagbili, sa Talitay. Yun lang, sir. Hindi, sir. Hindi ko kilala, sir. Yun lang, sir. Driver lang sa akin, News. sir. Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, tatak alas 7:52 ng umaga. Tatak RMN. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. PFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:53 ng umaga. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, tuloy sa mga balita, 8 turnover kahapon ng hapon ang 16 na units ng Honda XR 150cc ng provincial government ng Maguindanao del Sur sa 6th Infantry Campilan Division. Sa ilalim ng programang Give Heart sa unang lalawigan, mismong sina Governor Dato Kagi Ali Mitimbang at 6th ID Commander Major General Jose Vladimir Cagara ang nanguna sa ceremonial activity. Sinabi ni Dato Angal Mayor Dato Nathaniel Mitimbang na ito ay hudyat ng pagtutulungan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at security forces, lalo't malaking tulong ito para sa kanilang operasyon. Una, alam naman natin na ang local government unit at saka yung sa security sectors natin ay always na magkasama yan. So hindi naman po pwede na hindi tayo magtatrabaho na kasama ang PNP at saka yung AAP natin, lalong-lalo na pag-address sa peace and order. So isa ito na nakita ni Governor na pwedeng mag-respond ng mabilis doon sa mga mangyayari sa mga munisipyo. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Labis naman na nagpasalamat si 6th ID Commander Major General Jose Vladimir Cagara sa Maguindanao del Sur Provincial Government sa kanilang natanggap na unit ng mga motorsiklo. Inaasahan na magiging malaki ang tulong sa paghatid serbisyo at pagbabantay seguridad ng mga motorsiklong ibibigay o natanggap mula sa provincial government sa mga kasapi ng militar. Naroon din si Dato Angal Mitimbang Mayor Dato Nathaniel Mitimbang, 6th First Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato at iba pang mga opisyal. Gusto ko magpasalamat sa ating Governor Timbang. Of course, nandito na si Mayor. Sa kanilang walang kumpay na suporta sa ating mga kasagada. Nakikita niyo po sa likod, dito po yung 16 motorcycles na dinonate po ng local government ng Maguindanao del Sur. Isang malaking boost ito sa aming capabilities. Although meron na kami mga other capabilities. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag na mga balita, na natiling positibo ang pamunuan ng United Bangsamoro Justice Party or UBJP na makamit ito ang pagiging dominant party o dominant majority party o political party para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election ngayong taon. Ayon kay UBJP spokesperson Engineer Mojirin Ali, matibay ang kanilang paniniwala na sapat ang kanilang suporta
at organisasyon sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro upang makuha ang pagkilala ng Commission on Election. Yun yung pinagkakabisihan namin sa ngayon. Sa ngayon, nakikita naman natin na yung ilan doon sa mga activities na nangyayari, no? Patungkol sa ating preparation leading to the upcoming September 14 first BARM parliamentary. Series na po itong mga activities na ito, BARM-wide. Maliban dito, may mga ilan ding activities na ginagawa even sa Maguindanao del Sur. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:57 ng umaga mga kasama. Inaasang makatutulong sa pag-unlad ng Maguindanao del Sur ang sinasagawang 3 days workshop ng Sustainable Bamboo Plantation Establishment sa Mango Grove. Dato ang Galmit Timbang sa Maguindanao del Sur dahil sa mga kaalaman na ibinahagi ng tatlong veterano sa kawayan ng mga resource speaker. Sinabi sa DXMY ni Maguindanao del Sur Board Member Forester Kahal Kedag na maraming produkto at malaking tulong sa pag-iwas ng climate change ang pagtanim ng kawayan maging sa mitigation ng flash flood. Anya pinagtibay ng ganitong aktibidad matapos sa aprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ang panukalang Environmental Code kung saan nakaangkla ang reforestation. Gusto sumayan kesa ginawak sa open na remarks si Vice Governor regarding sa bamboo plantation establishment. Niya ba bamboo plantation establishment? Gusto siya na manabuk ka geritaw na bamboo niya na marakaw na kataganin. Yan to kinapagitong sa niya ba bamboo plantation na niya. Nakagina siya sa mitigation tiga na climate change mitigation na ikisabi niya mabagal ka manabo niya bitiber grass. Roots yung ba sa didarm. Now, another pa rin na RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:58 ng umaga mga kasamang oras, inaprubahan na sa committee level ng Committee on Rules ng Bangsamoro Parliament ang Parliament Bill No. 463 o Bangsamoro Dawa Activities Act of 2026 matapos makumpleto ang seri ng konsultasyon at focus group discussion sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Layo ng panukala na magtatag ng isang Bangsamoro Dawa Center at Bangsamoro Dawa Council na magsisilbing pangunahing institusyon para sa pagsasanay ng Dawa workers, pananaliksik, policy development at programang pagpapatupad sa mga programang nakatuon sa kapakanan ng komunidad. Nakapaloob din sa panukalang paglalaban ng pondo para sa mga kaugnay na aktibidad. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:59 ng umaga mga kasama, may kabuang 207 masisipag at dedikadong mga naghahangad na maging guro ang opisyal na kwalipikado para sa libreng letter review scholarship program. Isang pangunahing programa ng pang-edukasyon ng pamahalang panlalawigan ng Maguindanao del Norte sa ilalim ng pamumuno ni na Governor Dato Tukaw O Mastura CPA at Vice Governor Dato Marcial Sinsuat. Layunin ng programang ito na matulungan ang mga magiging guro sa kanilang paghahanda para sa Licensure Examination for Teachers o LET at mapalawak ang oportunidad para sa dekalidad na edukasyon sa lalawigan. Ipinakikita umano ng programang ito ang matatag na advokasya at patuloy na pangako ni Governor Mastura sa pagpapaangat ng kalidad ng edukasyon sa probinsya. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, layunin ng provincial government na mabigyan ng sapat na paghahanda at mas sa malaking pagkakataon ng mga nag-aangad na maging ganap na lisensyadong guro. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Upang higit pang mapahusay ang patuloy na pagpapatupad ng Mafar Lens program para sa mga magsasaka at mangingisdang Bangsamoro, nagsagawa naman ng exploratory meeting ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform at ang Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Nakatuon ng talakayan sa pagpapalakas ng humiril na kasunduan sa pagpupondo, pagpapahusay ng mga mekanismo sa pamahalaan ng pondo, pagpapaunlad ng mga sistema sa pagpapalabas ng pautang at pagpapalawak ng saklaw ng programa upang mas maraming magsasaka, mangingisda, kooperatiba at asosasyon ang makikinabang. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.
Umabot mga kasama sa humigit kumulang 600 na residente ng sitio Linao sa barangay Tinito, Maasim, Sarangani Province ang nabigyan ng malinis na inuming tubig sa isinagawang humanitarian assistance operation ng 6th Infantry Division at Joint Task Force Central kasunod ng malakas na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa report, nag-deploy ang mga sundalo katuwang ang iba pang emergency responders ng mobile water purification station na nakapag-produce ng 170 na galon ng malinis na tubig para sa mga residente. Kasabay nito, ang pamamaagi ng relief goods sa mga pamilyang naapektuhan at pansamantalang lumikas dahil sa sakuna. Patuloy naman ang pagsuporta ng militar sa relief operations, transportasyon ng mga supply at pagpapanatili ng seguridad sa mga evacuation center. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasawan, suman niyo po ang kalipunan ng ating palitaan ngayong umagang ito ng Miyerkules, RMN News, June 17, 2026. RMN News, Diretso Balitang Magandang Cotabato. umaga muna sa ating mga viewers. Si Samsudin Mama Saunda ng Ligawasan. Good morning din kay Dato Piang at kay Alex Aminola. RMN News, Mga kasama natin sa News Center, Radyo Man Daisy Mangod at Radyo Man Jules Di Mapala, ating partner sa Master Control ngayong morning, Cotabato. Ginoong Ricardo Eric Madamba Jr. Kung yun ang kasama, Radyo Man F. Samang. At Radyo Man Erwin Kabilbigan, Tatak Armen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.